Umalis nga po pala si nanay, nagpaalam siya na umuwi doon sa kanila sa barangay Inagawan. Dito lang rin yun sa Puerto Princesa. Kaya guys, late na nga po akong umalis ng bahay. Dapat po sana papasok pa po ako ng office. Kaya lang, dahil nga po walang magbabantay kay Yayam, ayun guys, nagsacrifice na naman ang inyong inay, ang inyong mami. Sa mga panahong ito, napaka-importante po talaga ng oras. Kahit na konting minuto lang guys, talagang hindi ko palalampasin yan. Naka-schedule nga po sana ako ngayon guys sa aking dentist. Kaya lang dahil late na nga po tayo at medyo tinanghali na tayo, dumiretso na nga po ako dito sa pagpapalinis ng ating kuko. Dahil mas importante ito. Parehas naman importante yung ating ngipin, kailangan malinis at walang sira dapat guys. Pero para sa akin, inuna ko na ito guys, yung aking paa talagang kating-kati na. Buti na nga lang po nakaraan bago kami umalis, nag-field po kasi kami, halos 1 week po kaming wala. So buti na nga lang po hindi po kaagad ako nagpalinis ng kuko. Alam niyo po kung bakit. Mas mahirap pagka bagong linis, at ang pagsuot ng sapatos halos dire-diretso guys, 1 week yun. So mahirapan ako noon dahil nga sa layo ng aming narating dito sa aming mga pinuntahan. Malamang kung nagpalinis ako, mas grabe ang sakripisyo ko kasi nga guys, pagka ganyan na after kong magpalinis, talagang hindi maiiwasan na nasusugatan kahit na maliit lang. Pagka nakulob siya sa loob ng sapatos mo, masakit, at parang feeling ko mas lumalala pag nakukulob yung ating sugat sa paa. Kaya buti na nga lang guys, bago lang ako nagpalinis. Ngayon na lang after ng aming inspection, pagbalik namin dito sa Puerto. Kaya ayan, makapagpapahinga pa yung aking paa ng ilang araw bago magpasukan na naman. Pero hindi mo maiwasan talaga, may oras din na kailangan mo magsapatos. Ayan alam nyo guys, nabuo talaga laki-laki ng mga ingro na nakukuha ni ate. Buti na nga lang ito talagang si ate, talagang napakahusay maglinis ng kuko guys, dahil pagka yung ganyan yung ingron or yung mga dried skin, talagang nakukuha niya po lahat. Kaya feel nyo naman pagka halimbawa may mga naiiwan sa inyong mga paa sa inyong kuko guys, yan sa gilid, yan mararamdaman nyo kasi kahit na tapos na linis, masakit pa rin, di ba? Kahit na nasa bahay na tayo, parang feeling natin may naiwan dahil nga may bumubukol. Pero yan guys, pagka once na nahugot ni ate, dinadahan-dahan niya guys. Yan kung makikita ninyo, di ba? Ganyan siya kumuha. Kahit na napakalalim, kayang-kaya niya, kumbaga, malakas ang loob ni ate dahil nga yan, may experience na siya, at saka mahusay talaga siya guys magkudkud or kumuha ng mga ingron kahit na gaano pa yan kalalim. Kasi nga po, pagka ganyan, lagi niya sinasabi, pag hindi raw po nakuha, mas lalong lalala at magkaka-problema lalo dahil nga magkakanana siya guys. So yan, kaya pilit niya kinukuha at tinatanggal niya lahat. Kaya nga guys, pagka nakikita ko siya yan, binubunot niya or kinukuha niya yung mga dried skin, buo yan siya guys, tingnan nyo. Pagka once na hinila niya, sama lahat. Kaya matutuwa ka, hindi talagang mamamurder ng gusto yung inyong kuko. Kasi nga po, isang bunutan lang, isang hilaan lang, sama na. At pagka once na pinisil mo siya sa magkabilang gilid, wala na, malambot na siya. Kasi nga po, natanggal na lahat yung mga sobrang kuko, yung mga dried skin, yan, natanggal niya na. Kaya alam yung maraming nagpapalinis sa kanya, talagang binabalik-balikan siya ng mga customer guys. Kasi nga po, maganda yung serbisyo ni ate. Kaya ako, kahit na malayo na yung bahay namin, before po talaga, dito na ako nagpapalinis sa kanya. Kaya lang nung lumipat nga po ako doon sa malayo, talagang pumupunta pa ako dito sa bayan para magpalinis. Dahil alam ko, siya lang guys yung makakalinis or makakapaglinis ng gusto sa aking mga kuko. Dahil nga minsan, 2 weeks, 3 weeks bago ako makapagpalinis dahil sa sobrang busy. At hindi ko na maharap ang pagpapalinis ng kuko. Buti na nga lang guys, pagkaramdam na ramdam ko na yung sakit at talagang nangangati na, yan, saka talaga bibigyan ko siya ng time na magpalinis. Pero yun nga po, after ko magpalinis, dapat mayroon pa akong ilang araw na pagpapahinga para dyan sa paa ko, dahil hindi po pwedeng susuotan ko siya kaagad ng sapatos. At kailangan po hindi natin babasain yung ating paa pagka ganyan na nagpalinis po tayo, tapos may mga sugat siya guys. Kasi hindi po talaga maiwasan, kasi nga yung ating paa or yung ating kuko malalim po yung mga ingron ng mga kuko ko. Kahit sa mga kapatid ko guys, ganun. Hindi ko nga lang alam kung bakit ganun. Siguro inamana namin sa nanay namin ganun. Pero yung kuko ng nanay ko guys, maganda rin. Kaya lang talagang hindi mo maiwasan pagka sabi nga nila laging nagpapalinis, laging nasusungkit or lumalalim ang ingron. Hindi naman po pwedeng hindi tayo magpalinis kasi nga yung kuko natin madaling pasukin ng dumi kahit na araw-araw tayo magsapatos guys, di ba? Pansinin niyo guys, pagka kahit na araw-araw tayo nagsasapatos,
Tapos sa bahay lang tayo nag-sleeper. Mga ilang araw lang, mga ilang linggo, pansinin nyo, parang kapangit na ng paa natin at yung mga dry skin, namumuo na sa mga gilid-gilid ng mga daliri natin. Kaya parang mas nakakaya. Kasi nga, sabi nila, parang hindi ka nagtatrabaho, parang wala kang trabaho na pangpalinis ang yuko ko. Kaya kailangan guys, para mas presentable naman tayo, although nakasapatos tayo araw-araw, hindi naman lagi tayo nakasapatos, may time din na nag-slipper tayo, nagsusuot tayo ng sandals, kailangan malinis din kahit papaano, para hindi naman nakakaya. Pero alam nyo, may mga paa rin na magaganda. Kahit na hindi sila magpalinis, hindi na nila kailangang magpalinis, maganda na yung kanilang mga kuko, mga paa, konting nail cutter lang, tanggal-tanggal ng dumi, talaga namang maganda ng tingnan. Pero bakit ganun? Bakit hindi pantay? Ganun talaga ang buhay. Hi, sa wakas naman at malapit nang matapos ni ate ang paglilinis. Alam nyo ba guys, hirap na ako dito sa pagpapalinis. Dahil nga, sobrang lalalim ng aking mga ingrown guys. Humahawak na lang ako sa aking binti sa sobrang sakit. Minsan, parang naiihi ka na hindi mo alam dahil nga hinihila yung ingrown mo, kailangang matanggal. At buti na nga lang yan. Every time na may mga matatanggal si ate na malalaki, talagang pinapakita niya sa akin at tinutusok niya pa sa aking paa, sa aking, sa aking balat na pinapakita niya na malaking araw po. At talagang mahirap naman din talaga kunin pagka ganyan na uunti-untiin. Dapat po talaga isahan lang. Buti na nga lang, sanay na tayo sa mga pahirap. sanay na tayo guys sa mga hirap, kaya natitiis natin yung mga malalaking ingro na hinuhugot sa ating mga daliri. Yan na nga po, tapos na po tayo kaagad, nagdiretso po ako doon sa palengke kasi maghahapon na po guys, kailangan ko nang umuwi dahil wala nga pong tao doon, walang kasama sa pag-aalaga kay Yayam, kaya namalengke na ako guys dito sa bayan dahil pagka ganitong oras doon po sa amin sa sarado pa yung mga tindahan. Wala pang gaanong mga mamimili. Unlike dito sa bayan guys, 24 hours talaga ito. Kasi before po dito na rin po ako namimili. Tsaka alam ko na rin po yung pasikot-sikot dito. Alam ko kung saan bibilihin. Yung may mga masasarap na shells, may mga, may mga pagkain na pwedeng merienda. Ayan. Dito nga po pala tayo. Medyo mura dito yung mga bilihin. Dito tayo sa gitna banda guys. Ang kagandahan po talaga pagka dito tayo namimili sa old market, kompleto po ang mga bilihin. Kung anong hanapin ninyo, dyan lang, ikot-ikot ka lang. Unlike doon sa Talipapa guys, doon sa amin, kung ano lang yung nandyan na nakadisplay, yun lang. Dahil nga Talipapa lang. Ayan. Bumili na nga rin po tayo ng chicken guys para pang adobo. At ang iba dyan, gagawin nating tinola para may sabaw. Alam nyo na kung para kanino ang sabaw. After nga po niyan, pumunta na tayo dito, bumili tayo ng sibuyas, mga pangsahog natin sa ating mga niluluto. Medyo mahal po kasi pagkapatingi-tingi doon sa amin, sa mga tindahan. Kaya much better kung halimbawa na nandito na rin lang kayo sa palengke, mamili na kayo ng kung anong kailangan ninyo guys, para mas makamura naman. Yan, dumaan na nga rin po pala ako dito. Nakita ko to guys, yung mga shells. Doon nga po sa amin, sa Siksikan, bibihira yung mga nagtitinda ng ganito, ka-fresh na shells. Kasi madalas naaarawan guys, nakatutok yung araw doon sa may kalsada kasi yung bilihan ng ganyan. Unlike dito, dito yan sa loob. Kaya maganda pa siyang tingnan guys. Bumili nga po ako nito ng tamilok. Yan, masarap yan siya guys. Masarap siyang iulam or papakin. Yan, hindi ko na nga po kasi natitikman. Siguro guys, itaon na nung nakakain ako ng lato. Kaya tinry ko na rin bumili, pero alam ko naman na ako lang rin nakakain nito doon sa bahay. Dahil nga po paalis si nanay, ako lang talaga mag-uubos nito guys. Hindi ko alam kung paano ko ito ubusin. Bumili na nga lang po ako ng tagi-isa-isang takal niyan. And after nga po, gusto kong kumain ng langka ngayon. Kaya bumili na rin po ako ng panggulay. At syempre, kung may langka tayo guys, pupunta tayo doon sa may mga tindahan ng nyog. So, malapit lang rin po pala. Tatawirin lang natin to, yung kalsadang to guys. Dito lang po yan sa gitnang palengke ng New Market. Ay, Old Market ito guys, Old Market. Kasi ang New Market is doon sa San Jose. Bumili lang nga po ako ng nyog. Siyempre, pagka ganito, ayaw na nating mapagod at talagang pagod na tayo. Pinakudkud ko na guys at pinapiga ko na para doon. Pagdating sa bahay, mamaya, tamang lulutuin ko na lang. Medyo matagal-tagal pa konti yan siya guys. Kaya, iniwan ko nga po muna si kuya. Sabi ko sa kanya, babalikan ko lang para kahit pa paano hindi masayang ang oras natin guys. Mahirap po kasi pagka aantayin natin tapos may bibilin pa tayo. Kaya tumawid na ako ng kalsada, lumipat ako dito guys para bumili ako ng aking mga hairpin dahil lumaba na nga po yung buhok ko. Minsan naisip ko gusto ko nga po magpagupit na. Kaya lang guys, parang ang hirap din kasi pag maiksing buhok kasi nga minsan nabubuhaghag.
mahanginan lang konti, hindi mo alam, mas maganda na rin yata yung mga may tinatalian ka, may iniipit-ipitan ka. Yan, bumili lang po ako ng iilan lang para may magamit ako guys. And then, bumalik na nga rin po ako dito sa may pakudkuran ng nyug para kuhanin dito kay kuya yung pinapiga ko at pinakudkud kong nyug. Bumili na nga po pala ako ng dadalawang nyug guys, yan. Tiyak sakto lang yan sa ating gulay na lang ka guys para mamaya. So yung binili nating suso kanina guys, yung shells, ilalagay natin yung doon sa langka. Instead na daing i-shells na lang muna ulit para matikman din natin. At ito na nga, ilagay na natin sa ating lagayan ng gata. Bye bye po!